May mga nag-aalisa na. Nagigising na sila sa sa katotohanan. Itong huli kong nakausap, si Brother Mon Lau, na nasa abroad, sa Middle East. Kung napanood niyo po yung kanyang pagsasalaysay ng kanyang karanasan sa MCGI, ano po sa aura pa lang niya, makikita mo mabuting tao Pagsasalita, mabait. Bakit ko po nasabi yun? Nag-donate ng isang kidney niya, isang bato doon sa isang miyembro ng MCGI na kailangan ng kidney. Para magawa mo yun, di ba? Talagang, mabuti kang tao. Isang parte ng katawan mo, ay ibigay mo doon sa, hindi mo namang kaano-ano. Hindi mo namang kamag-anak. O tapos, nag-loan pa siya, nangutang pa siya ng 4 na milyon para maitulong sa iglesia. Hello? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, kayo ba'y nakikinig? Doon sa kwento noong Brother Mon Lau na exiter na rin sa MCGI, siya po'y umabot ng 22 years. 22 years. Kasi mga 2001 siya naanib. Nag-exit siya mga 2023 na. Ayan, babasahin ko po itong aking binabanggit na ito. Nag-post po siya. Kung may regrets ako sa pag-donate ko ng kidney, wala ako regrets. Dahil nakita ko yung dinonatan ko healthy, tapos may 2 anak na siya. May 2 dalaga na siya. Masaya ang puso ko. Ang regrets ko lang talaga, yung 22 years akong naanib sa MCGI, na nasayang yung time na sa nanay ko na itinakwil ko noon. Tapos hindi ko man lang nakasama mga magulang ko sa personal na kasayahan dahil noon ang daming bawal. Ayan po yung binabanggit ko mga kapatid, mga ka-Bible study na exiter ng MCGI, Brother Mon Lau. Nag-donate ng kidney. Tapos meron pa pong 4 million na niloan siya para maitulong sa MCGI. Ngayon, nagkaroon siya ng mga katanungan, yung mga tungkol sa pananampalataya. May mga tanong siya tungkol sa aral, na noong siya'y nagsasabi na gusto niyang makaharap at makausap si KDR, eto na, siya po ay pinasama na, ginawa na po siya ng issue. Hindi niya nagawang makausap at matanong si KDR. Hindi kagaya nung si Brad Eli, pwedeng makausap ng mga miyembro. Meron nga pong consultation si Brad Eli sa mga miyembro pagka pasalamat Naglalaan si Brad Eli ng mga 2 oras, 3 oras, nagpapatanong sa mga miyembro habang pinapaubos yung mga paninda sa pasalamatan. Habang pinapaubos yung lugaw. Yung mga paninda ron. Ang nangyari, dito kay Brother Mon Lau, yung siya magpasabi sa mga manggagawa sa KNP na gusto niyang makausap si KDR para doon sa mga tanong niya, ayon, siya po ay pinasama na at sinabihan na siya ibang diwa na, kalaban na siya, at wag na siyang kausapin. Iwasan na. At dumating pa roon sa itong si Brother Mon Lau na meron siyang inuupahan sa abroad na ang landlord miyembro ng MCGI. Mahusay naman siyang nagre-renta, nagbabayad. May sinabihan siya noong landlord na miyembro ng MCGI, pasensya ka na Brother Mon, tinuturing pa rin kitang kapatid. Kaya lang may order sa taas na paalisin na kita dito. Hello?
Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, yung mga exiters dyan, mga closet na nanonood sa atin ngayong umaga. Akala ko ba si KDR, ang pinopromote ay pag-ibig? Mula nang siya mag-take over, mula nang siya na ang umupo bilang leader ng MCGI, ang kanyang paksa ay puro pag-ibig. Puro pag-ibig. Bakit itong nag-donate ng kidney, nag-loan pa ng 4 million para maibigay na tulong sa MCGI? Bakit nung may mga tanong na, ito na nangyari? Siya po ay sinabihan ng ibang diwa, siya ay kalaban na at dapat nang iwasan at dapat daw yung mga bulok dapat nang alisin. Yun ang sinabi sa kanya. Kaya sinabihan yung landlord na member ng MCGI na siya paalisin doon sa kanyang inuupahan. Naawa ako dito sa kapatid noong madinig yung kwento niya na siya po ay mag-isang naghakot ng mga gamit. Talagang kainitan ika ng panahon kasi nasa abroad nga po, Middle East Nasa Qatar. Para siya po ay paalisin dun po sa kanyang inuupahan. Na siya naman maayos namang nagbabayad. Ginipit po siya ng MCGI. Itong kapatid na ito. Siya talagang yung pag-ibig na tinuturo ni KDR. Dito pa lang kay Brother Mon wala Hindi in-apply Nagtatanong pa lang ito may mga tanong pa lang pero iniwasan na siyang kausapin. Pero noong may 4 million siyang inilon at ibinigay, talagang winelcome yung 4 million. Pero nung siya magtatanong na, hindi na welcome ang tanong. Naloko na. Yan po yung ating sinasabi na dapat na mapansin, makitang maliwanag ng mga nandyan po sa MCGI. Yung pag-ibig na paksa, pag-ibig na paimbabaw. Kaya nga ang sabi roon sa Roma 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Roma 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ba't sinasabi yan sa mga Kristiyano sa Roma? Kasi nga mayroong pag-ibig na paimbabaw. Amen? Yan ang pag-ibig na paksa ni KDR sa MCGI for almost 4 years na. Pag-ibig na paimbabaw. Ayan. Bakit natin sinasabing pag-ibig na paimbabaw? Ito ngang Brother Mon Lau. Nagawa po niyang mag-donate ng kidney. Tapos nag-loan pa ng 4 na milyong piso para itulong sa MCGI. Tapos ngayon ang turing na sa kanya masama. Na siya na siya kaaway na. At meron pang sinasabi itong mga ito na yun daw mga ginawa ni Brother Mon, invalid na ngayon. Hello. Nabaliwala. Ayan. Kaya yung kapatid na ito na umakausap ko siya sabi ko, alam mo kako kapatid, ganito yan. Yung kakong ginawa mo na yan, kung ginawa mo sa pag-ibig, hindi kako yun nawawala ng kabuluhan. Kung ginawa mo para sa Panginoong Diyos, sa pananampalataya mo sa Kanya, at sa pag-ibig mo ginawa, hindi ka ako nababaliwala yan. Yung kapatid na mo nung kausap ko na na umaliwalas ang mukha kasi gumaang ang pakiramdam niya.
Kasi kako sa Bible, ito kako ang talata. Sa Gawa 10:1 patuloy. Si Cornelio, siya po kako'y isang hentil Siya po ay isang Romano. Centurion siya. Ngayon, itong si Cornelio, masipag siya. Nananalangin sa Diyos. Tapos ay masipag din naman na tumulong, maglimos sa mga nangangailangan. Basahin ko nga, Gawa 10:1 patuloy. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Yan ang puso ng Cornelio, maka-Diyos. Tapos makatao rin. Tama po. Masipag sa kabanalan, laging nananalangin sa Diyos at naglilimos sa maraming mga tao. Ngayon, ano ang nangyari? Tuloy. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio! At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Itong si Cornelio, isang hentil. Pero dahil siya po'y may takot sa Diyos, nananalangin palagi sa Diyos, tumutulong sa mga tao, ano ginawa ng Diyos? Nagsugo ng anghel para kausapin si Cornelio. Ang sabi ng anghel kay Cornelio, ang mga panalangin mo, ang iyong mga paglilimos, nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Yung ginawa na yun ni Cornelio, hindi nakakalimutan ng Diyos yun. Nakita ng Diyos yun Kayo, ano ang instruction ng anghel kay Cornelio sa talatang 5? At ngayon magsugo ka sa mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Yun ang sabi ng anghel kay Cornelio. Kailangan niyang ipasundo si Apostol Pedro. Bakit? Kasi si Apostol Pedro ang magtuturo kay Cornelio, magpapakilala kay Cornelio tungkol kay Jesus Christ. Amen! Yan. Nagets niyo po yung point na yon, mga kapatid, mga ka-Bible study? Yung mga ginawa ni Cornelio, yun po ay naaalaala ng Diyos yun. Hindi niya nakakalimutan kasi yun ang kaibahan ng Diyos sa tao. Ang tao, pag ginawan mo ng kabutihan, nakakalimutan. Pero ang Diyos po, yung mga gawang mabuti na ginagawa natin sa pananampalataya, sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, basa, Hebreo 6 at 10. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. O ito po, mga kapatid, mga ka-Bible study, lahat ng ating mga ginagawa dito sa lupa, mga gawang mabuti, lahat ng yan ay nasa alaala ng Diyos yan. Hindi liko ang Diyos upang limutin ang ating mga gawa, yung ating pag-ibig na ipinakita sa kanyang pangalan. Kaya yun ang sinabi ko kay Brother Mon Lau nung kami magkausap sa video call. Yung kako kapatid yung ginawa mo sa MCGI na yan na nag-donate ka ng kidney, nakatulong ka doon sa kapwa. Hindi naman nakakalimutan ng Diyos yan. Ngayon ako, yung 4 million na na-loan mo at tinulong mo sa iglesia, sabi ko, pera lang yon.
pwede mo pang ano yun ma-recover, ano, pwede mo pang kitain yun. Kung ikaw sisipagan mo lang, tapos ikaw samahan na tulungan ng Panginoon, ano na ba 4 million, di ba? Ha? Ang mahalaga ka ho, kapatid na Mon, ikaw at ang iyong asawa, kasama mong umalis. Buo kayo, na isalba ka ko ang inyong relasyong mag-asawa. Yun nga kako yung kaibahan nating dalawa. Ikaw kako, mas maganda tayo mo kaysa sa akin. Kasi kako, nung ikaw ay umalis, kasama mo pamilya mo. Ako kako, nung ako'y umalis, nawalan ako ng pamilya. Yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, na-share ko lang po yung naging pag-uusap namin ni Brother Mon. Na yun nga, yung kanyang naranasan sa MCGI, yung sinasabi niyang yung 22 years na sayang at umabot pa pala doon sa kanyang nanay, itinakwil niya, no? Tapos hindi niya nasamahan sa mga okasyon. Yun po yung ating matutunan dito na lesson. Kung halimbawa mga ka-Bible study, mga ka-exiters, buhay pa naman ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga magulang, ang inyong asawa, ano? Yung mga panahong nagkulang tayo sa kanila, bumawi tayo. Amen. Makabawi po tayo sa ating mga naging pagkukulang sa kanila. At may awa po ang Panginoong Diyos. May awa ang Diyos na tuloy pa rin ang buhay. Magpapatuloy pa rin po ang buhay kahit wala na po tayo sa MCGI. Ako po ang buhay na saksi dyan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, mga ka-exiters. Nung umalis po ako sa MCGI, mas naging maayos ang buhay ko. Kasi wala na pong kokontrol sa buhay mo Wala nang taon na hahawakan ka sa liig. Ako po ngayon nabubuhay dahil po sa sa gabay ng Panginoon. Sa direksyon na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Amen. Hindi po ako naligaw, hindi po ako napasama kagaya ng hinahangad ng mga leader ng MCGI nang ako'y umalis. Yan ikang si Willie Santiago na yan. Kasama na yan. Yan ika ay magdidilim na isip. Hindi ganun ang nangyari sa akin Mas lalo nga luminaw ang isip ko Yun nga mga malabo kay Brad Eli, naintindihan ko O paano sasabihin magdidilim ang isip niya tapos sasama na yan, magbibisyo na raw ako. Hanggang ngayon po ay ako po ay wala naman pong bisyo, yung maglalasing. Kaya nga yung mga lasinggerong napunta rito, hindi ako nakasundo, Brad Vic. Merong mga pumunta rito gusto pala lasing-lasing dahil ako hindi ko po sinasang-ayunan yung paglalasing. Ayun, nagalit sa akin. Hanggang ngayon po ay dala ko pa rin yung ayoko nung ganong bisyo, yung maninigarilyo, maglalasing. At nakabuti naman sa akin kasi nga clean living healthy lifestyle. Ang aking mga classmate na-appreciate nga po ako Pagka kami nag-get together, hindi halimbawa, pagkakainan na, yung mga classmate ko, ang unang huhugutin yung kanilang pang-maintenance Iinom muna ng pang-maintenance. Ako makikita kumakain lang ako. Ikaw, Brother Willie, wala ka bang pang-maintenance? Wala, sabi ko. Ang sarap naman ng mo, Brother Willie. Yung soft drinks nandun lang sa mesa, walang gumagalaw. Ako nakikita, buhos ako ng buhos Naiinggit pa sa akin mga classmate ko Tingnan mo kasi Brad Willie, hindi takot mag-soft drinks. Samantalang sila
nangingilag na sa soft drinks. Pamisa-misa lang naman ako nagsosoft drinks. Ha? Pamisa-misa lang. More on water pa rin ako. More on tubig. Yun nga pong tubig nilalagyan ko pa ng yung okra, saka lemon. O ganun. Ganun po yung aking nilalagay sa tubig na aking iniinom. Oh. Pati nga po sa kanin, hindi naman ako malakas sa kanin. Oh, kaya nga hanggang ngayon ako po yung tiyan ko, hindi naman nung araw si Brad Eli, inggit na inggit sa tiyan ko Nung ako binata pa. Sabi ni Brad Eli, kakainggit si Brad Willie. Lakas kumain, pero hindi naman lumalaki ang tiyan. Para ikang hipon. Yun ang sabi ni Brad Eli nung araw pag kami nagkakainan. Magana akong kumain Masarap kumain ni Brad Willie. Kahit maraming kinakain, hindi lumalaki ang tiyan. Malakas panunaw. Ako po kasi ganon, mga kapatid. Pag ako naparami ng kain, gagawin ko na po iinom na ako ng tsaa. Tapos maglalakad-lakad ako, mga 30 minutes. Ayun, ako nagbibisikleta pa. Oo, yan ang aking exercise araw-araw, magbisikleta. Yan ang ibig ko sabihin. Pag alis sa MCGI, may buhay pa. Pwede pa tayong magpatuloy. At ako po, yun ang aking nagawa. At yun rin po ang hangad ko sa inyo na mga umaalis sa MCGI, tayo po ay mapabuti. At huwag pong mawala ang inyong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah!